Noong nakaraan nasaksihan natin kung paano nga ba ang paraan at proseso ng pag-shred ng plastics na nakukuha ng CGSO at ang LGU mula sa Isabela City. At hindi lamang yon dahil ipinakita rin ang mga vermicast na ginagamit at mainam na maging fertilizer. Ipinaliwanag din ng CGSO kung ano nga ba ang kahalaga ng vermicast at paano nga ba ito pine-preserba. At ngayong episode naman, masasaksihan natin ang iba't iba pang proseso na ginagawa ng CGSO. Ano pang hinihintay nyo? Tara! Dito po tayo. Ito na po yung hollow block making. Recyclable po yung mga raw materials natin. Maliban na lang po sa river sand. Hindi po. Ang materials po natin dito is glass, plastic, at saka yung cement at saka yung river sand. Makikita nyo po, may plastic po dito. Yan nyo po. Pagmasdan nyo po. Apo. Yan na po yung kiniling na plastic at saka yung bote. Nandito na po. Opo, po, hinaluan. Bale, ang templada nito, hindi na po namin masasabi sa inyo kasi at least kayo rin mong gagawa. Yes ma'am, yan po yung mga kung sabihin po namin kasi is, meron kasi tayo yung commercial quant natin. Ayaw kayo atras ha? Bago lang po yan ha, nadali na. Ang templada po namin dito sa one sack is 60 pieces lang po para mas matibay. Apo. Tingnan nyo po. Kung sinong gusto mag-demo, pwede naman din po. Ganyan lang po. Ang templada po niyan. Sige po. Sandali lang po. Tingnan niyo po. Magde-demo muna siya po. Pwede nyo subukan rin po. Ganyan lang. Ganyan lang. Doon po. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo paano niya. Okay. Ilapag nyo po ng mayos. Dandahan. Dapat kasi dito mayroong lakas. Tingnan nyo. Mayroon kasing technique po. May technique. Apo. Ganun po. Tingnan nyo po. Okay. Within 3 days, pwede nyo nang gamitin. Pero hindi siya pwede gamitin ng 1 day lang po. Pagka masa sa kanya, gamitin nyo agad, hindi pa pwede. Dapat may curing time din po siya na 7 days para mas matibay siya. 7 days din po, opo, sir. kasi pag walang curing time, walang curing days siya, talagang weak po lang yung hollow block natin. Okay na po yun. Pati yung products po natin, alam nyo saan napupunta po to, nag-donate po yung city natin, yung mga may namamatayan, binibigyan po namin sila ng hollow block kung mag-request. May request lang po. Sandali lang po. Ang ingredients niya po is river sand, glass, yung pulverized glass, yun na po yung laman nito, pati yung plastic. Tapos semento po, yun na po pinaghalo. Isang sako, ilang kilong glass na ang sa isang sako po is isang sako din na glass po. Tapos kalahating sako lang po na plastic sama ng trabaho ni mo lagi. Lay, tarong dito kay na yan, sir? Sige, tingnan natin. Tingnan natin. Hayaan nyo. Nag-demo lang. Demo. Tingnan natin. Hayaan natin. Tuwad. Tingnan nyo. Okay. Ingat lang ha, ingat. Baka bagsakan sa pa. Very good. Nice. Ganun lang po. Ganun kadali po. Bahay pa na nagawat rin. Pwede lang. Next. Sample. Ito gagawa. Saan yan? Relax. Ready para malupit. Pala, dali tayo na. Relax lang. At buwan ako sa kumpana sa kwan. Sa construction. Buwan na din na. Tantaro na namin kagawat rin ko dito. Pukpuk mo na. Sige. Isalansan. Alala. Sige pa. Kulang pa po yan. Kulang pa. Ano yung kagawat rin ko? Kulang pa po. Wala bulati po dyan. Wala.
Kulang sa kagawa. Ang problema, ani ka dyan po, ani ka daog. Kulang na. Kulang pa. Salansan. Okay. Hindi ka marunong ha. Pasado si Milay. Ikaw. Ala, grabe si Melay. 75 lang ka. Amazing. 84 lang si Melay. 84.7 po. Okay, mabibinta nyo po sa within 25 pesos each po. Pwede. Mas matibay po to siya. 25. Hindi po siya basta-basta na halo block nyo po siya kasi mayroon siyang ibang chemical na hinalo. Oy, pagino mo yan. Oh, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo. Ano ba? Oh, sige. Alalay. Oh, okay. Oh, sige, hila. Bibigla. Hila. Okay. Oh. Okay. Ah. Okay na sana, pero nalanganin. Kaya sa paglagay ninyo po, wag nyo po kayong alanganin. Pag bigla, hila kagad. Ano po? Sige, tingnan na lang po. Okay na, doon naman po tayo sa bricks para makita nyo rin sa bricks. Ay, mga ambisyosa! Sa bricks tayo. 66! Pero yung ate yun. Okay, dadaanan na lang po natin yung glass pulverized. Yun po, oh. Glass pulverized. Yung mga bote. Oh, bote na ginigiling, ito po. Glass pulverizer. Ito na po yung mga bote po natin. Ito na po yung glass pulverized. Punta tayo dito. Nandito rin din yung mga raw material natin. Nakatago po rin siya. In case na kuan dito po siya naka-imbak yung mga raw material na iba. Kaya na meron makita nyo doon sa labas kasi kulang na yung lugar natin. Dito na po. Kasi within 45 barangays kami kumukulat ng basura. Pero yung sa 45 barangays by schedule po yon. Raw materials natin po. Yung mga plastic, bakal, bote, nandiyan na po nakasambay, karton. Punta po tayo doon sa may bricks. Same lang ang ingredients ng bricks natin at saka hollow block. The same lang siya. Pero sa mixture niya, iba po yung ratio. Kasi depende kasi yung sa ratio. Ay, sige pa doon kung tama mo. Ay, nagbibang tao doon, nagbibang palpat. Ito po yung kuha natin, no? Yung nabubulok. Dito nakastambay yung mga twigs. Kinukuha yan, ginigiling rin doon sa shredder. Naka-standby. Baka sabi nyo sunugin, bawal na po tayo magsunog po ha. May code na po tayo yan. Kaya dapat i-imbak nyo na lang sa isang gilid or magbutas kayo. Fertilizer pa po yan. Opo. Yan, 1 month pa lang gani yan. Ganyan o. Big. Galing yung dito, sir, no? Po? Bricks na ginamit natin sa CTG. Yung sa City Games, meron na po tayong naimbag doon po sa kanila. Ando na po. Mas makapal po yung atin. Kasi yung sa kanila, walang halong raw material na iba. Yung sa kanila is bitsan lang. Yung atin is meron tayong plastic at saka bottle. Kaya nga nakapasa tayo doon sa kuwan ng DNR dati. Meron po tayo, bale, 4 na klase po tayong bricks meron. Dito muna, tingnan nyo muna natin yung puting finished product bago tayo pumunta doon sa kwan, magde-demo tayo. Ito po yung mga kwan natin finished product. Makikita nyo po, naka-stated po, may date po siya. Ito yung curing time natin. Ito po. Anong mga materials yan? Yun na, yung bote, plastic, at saka glass. Ito po siya. Halo po to. Ang brick. Opo. Ito, meron na tayong naimbag doon sa City Gym. Meron na silang nailagay doon. Mas mabigat yung atin kaysa doon sa City Gym. Kasi sa kanila bitsan yun. Opo, may halong semento talaga. So kung
magkano dito, sir? Sa marketing kasi sila sir ang sa costing. Dito sa inyo? Hindi po kami nagbibenta, dapat dumaan muna sa opisina. Kami gagawa lang kami dito, sila ang may sa costing. Pero kung kayong gagawa, makaka-costing kayo, dapat mag-costing muna talaga bago kayo makapag-price. Tapos yung buhangin niya sa isasala. Hindi na po. Hindi na. Tingnan nyo po, dito tayo. Dito tayo, tingnan nyo po yung kwan. Ano mo? Apo. Apo po. Ito na, meron tayong mga iba't klase, meron tayong letter S. Yung kanilang kino natin is yung taksulok. Oo. Tapos yung mag-explain naman sa inyo sa ratio, si Kakay naman, dito tayo sa loob para kapag-testing kayo. May isa. Dito, tuloy tayo dito. Para makita Para nyo. sa kaalaman ng lahat, ito po yung tinatawag nating Isabela Bricks Program. This was launched last April 17, 2024. So, Sir Jaire, yan. Makinig tayo kay Sir Jaire. Ay, ipakita ko sa inyo ha. Ito pa yung mga klase po natin. May S po tayo, meron din. Ano? Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon po. Actually, medyo naano kami sa inyo dahil sa na-close kami sa inyo sa dami nyo ng visitors. Sa totoo lang. Maganda yun. At least nakakuha talaga kayo ng kaalaman kung paano yung department namin mag-recycle galing sa dump site. At yun ay napapakinabangan natin dito sa ating syudad. Ang ganda niya, marami siyang napupuntahan itong mga bricks na benefit natin ngayon. Lalong-lalo na sa mga kasamahan namin. Na-apply na namin ngayon sa actual. Pati na si Congressman at saka si Mayor. Ngayon, itong mga kasamahan ko, sa tagal namin dito, more or less ang na-manufacture namin is 11,000 normal bricks po. Yung normal bricks po, yung parang medyo manipis siya. Yung ganoon. Ayan, manipis yan. Ganyan lang po. Ito po makikita ninyo. Oh, yan po. More or less is 11,000 mahigit na. Ngayon, Sir, ilang klase na yung nagawa natin? more or less mga 12,000 na po yan kasi hindi ko pa lang na-total yung iba. Sali namin itong bago. Ngayon, nag-upgrade po kami, may order sa amin ng department na kailangan na naman nila, yan po applicable po yan sa wall, sa dingding, lalo na sa mga Asian countries, yan inadapt natin dito. Ang ginawa namin ngayon, ang order sa amin, yung medyo makapal na, para na po yun ay sa flooring, sa sahig na, kasi gagawin na lang garahe o sa loan. Sir, pakita nyo yung demo natin, pinaipit natin sa tanong net. No, meron po siya siyang ano. Baka mamaya sabi natin na hindi kaya nilang sasakyan. Oo, yung Sir, may video po tayo, 10 million, kaya niya po. tinesting po talaga namin kung, Demonstration po kami. kung paano po Kasi bago namin ibibigay doon sa opisina, dapat nakatesting kami dito. kung paano po kalakas ng ano ang PSI niya po, yung PSI. oo, ang durability po ng bricks na yan, ginawa po namin talaga ay pinasagasaan namin siya sa 10-wheeler na truck namin. Inilagay namin doon siya dyan sa likod nyo, dumaan yung truck, at last nag-succeed yung experiment namin na talagang matibay siya. Sige tayo, pakita niyo po, sir. Saan na kaya yun? Ito, Ito, tingnan niyo po. At least proven po yan, nandyan. paano ba magpalaki nito? Na-test na po talaga namin. Ibig sabihin, pasado na po yung bricks namin sa actual test. Ngayon, ang ginagawa po namin sa mixture, maaring malilito po kayo kung paano kasi hindi pa natin maano yung actual, yung bricks. Kung gusto nyo, pwede rin namin gawin. Actually, ang resulta na ito ng ginagawa namin ngayon, yung nang makapal para sa flooring na po siya, para sa mga garahe. Nakikita niyo po, yung pinabasag sa video po. Yun po ang quality po ng product namin dito. Ito na yung normal bricks na sinasabi kong more or less mga 12,000 pieces.
ngayon na ito more or less mga kahapon yatang ginawa namin. Meron kaming extra dahil sa ito yung priority na pinapagawa sa amin ng yung boss namin. Kaya inuna namin ito kasi priority. Kung meron mang matirang mga halo namin, dito namin ilalagay. Kailangan din, pero mas priority ito. Ang ginagawa namin, dito namin ilalagay. Ang resulta, yun na nga. Pag tinanggal namin, yan, tingnan yung bilis. Bricks ka agad. May curing time po siya, hindi po siya agad. Meron siyang curing time. So meaning, Wala po yung quality. pag in-adapt natin dito sa Isabela, mo, let's tayong nauna, pwede nyong gawing wall sa bahay ninyo. Pwede nyong gawing wall. Yun lang ang hindi natin may actual, yung pagka-bricklaying, paano gagawing dingding siya. Pwede siyang gagawing dingding. Pwede din sa mga garden. Pwede rin sa mga garden. Sa niyo po, kung pwede niyo. Tingnan yung bilis niya. Madali lang tanggalin kahit babae. Sir, pwede tayo mag-demo sa kanila, sir. Para sila pwede rin. Oh, pwede rin. Ngayon, ano natin sa inyo kung paano mixture niya? Yung Yung mixture, mixture. sabihin ni sir. Pero yung sa hollow block, hindi namin pwede sabihin ha. Dito po lang pwede sabihin po. Opo. Yung ano po, yung mixture niya, more or less, yung buhangin sa isang sako ay 6 shovel. 6 na pala sa isang sako. So, kung ano natin, yung semento, sa isang sako na yun, 6 na shovel. So, ang gagawin namin, 5 sako ng semento na buhangin. Sa isang sako na yun, 6 na pala. So, magiging 30 na pala sa isang bag na semento. Tapos, ihalo namin doon yung plastic na nagiling na doon sa amin, dadalhin nila dito sa amin, yun na ang imimix namin at saka yung mga bote, galing dyan sa dam site, ginigiling na namin. Meron ding nakita nyo kanina, na giniling, dadalhin din nila dito sa amin at sinukat-sukat na namin yung proportion at saka ratio niya. Yun na ang resulta, yung tinesting namin sa truck, nakita niyo sa video. 30 kabataang kababaihan mula sa Barangay Panungsulan ay naging bahagi sa programang ito. Itinatag ang Young Environmentalist for Sustainable and Intensive Development Organization o YES-I-DO, kung saan nanumpa ang mga miyembro sa pamumuno ni City Information Officer Menry Ann Lim. Aniya, bilang kababaihan, tayo ay higit pa sa mga tagapangalaga ng tahanan. Tayo ay waran at inspirasyon para sa positibong pagbabago sa ating komunidad. Isang tampok ng programa ang pagbukas ng Dog Garden, isang sustainable na hardin na gawa sa recycled materials tulad ng Isabela bricks. Ang hardin ay naglalaman ng mga gulay tulad ng talong, sitaw, kalabasa, pechay, okra at bell pepper, pati na rin ang mga ornamental flowers gaya ng sunflower at carnation. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinatunayan ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang kanyang dedikasyon sa pangangalaga at kalikasan at pagpapalakas ng komunidad. Hanggang sa muli, ito ang show kung gaano kakul ang agriculture, ito ang Agri-Cool Show. Your only island TV channel.